So, kumusta mga kanoysi? Welcome back to our YouTube channel. So, let's get ready to impeachment! So, yun. Ang video guys mula kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na mga senador kumilos na grabe iskutero na gulat. Simulan na impeachment. Hindi aabuti ng isang oras. Yan! Pwede naman pala for sure kakabahan yung mga DDS nito. So, bago natin ito simulan Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoicy. So mga kanoicy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Ginapamagat ng video ito, mga senador kumilos na grabe iskutero na gulat. Simulan na impeachment, hindi aabuti ng isang oras. So pwede naman pala yung ganyan So Boss Balita TV, Pilipinoicy, like, comment, share, subscribe. Start. Payag na ang Senado pa ang susuway sa saligang batas. Ulit start zero kasi si Madam Risa to Hindi tayo papayag na ang Senado pa ang susuway sa saligang Tama. batas. Kaya naman ngayong hapon, mamaya sa plenary, kikilos kami sa Senate Minority para simulan namin ang aming konstitusyonal na tungkulin. We in the Senate Minority will formally move to commence the opening rights in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III and I will move to allow Senate President Francis Escudero to take his oath as presiding officer of the impeachment court. Grabe, no? Ito din yung kagandahan kapag merong opposition. Diba? Actually, dati nung solid pa ako, DDS, parang naiinis ako sa mga opposition kasi parang sagabal or whatsoever. Pero ngayon na parang na-realize natin na yung opposition pala is meron silang ginagampanan na parang pambalansi sa sitwasyon ba? 'Di ba? Kasi kita nyo yan, sobrang lakas ng mga Duterte, 'di ba? Tapos sino ba yung susupil sa kanila kapag sumusobra na sila? 'Di ba? Kasi kita nyo naman nung time ng war on drugs, walang nagawa yung batas. 'Di ba? Kasi sila nga yung nagpapatupad. Pati yung ICC, kinalas yung membership natin. 'Di ba? Tapos ngayon, since ito si VP Sara is i-impeach nga, kita niyo naman, pinoprotektahan nila Bato, ni Robin Padilla, sino ba yung nasa Duterte block ng mga senador. Even yung illegal arrest of FPRRD ko, no? 'Di ba? So, pinagtulong-tulungan ng mga senador. So, kung walang opposition walang magtatama sa kanila. 'Di ba? Kaya nga ako open din naman ako doon sa gusto nilang tingnan about doon sa illegal arrest di umano ni FPRRD. Kasi yun, since under investigation din naman yun, para malaman din natin kung ano talaga, 'di ba? Or para din mabigyan din sila ng peace of mind ba na okay, yun pala yung reason ng admin kaya pinapasok yung ICC dito through Interpol. So parang ganun ba? So parang medyo parang naiinis tayo yung mga hearing na ginawa nila, pero kung doon sila tatahimik, 'di ba? So pagbigyan natin. So since ito naman kay VP Sara na impeachment, sana pagbigyan din nila ito, 'di ba? Na mag-push through or litisin talaga si VP Sara. Kasi kung hindi din natin pwedeng sabihin na na kung malinis siya, malulusutan niya to kasi yun nga, parang nagbe-base nga lang tayo sa votes ng senators dito, 'di ba? Tapos ang saklap pa yung mga senador na yan, hindi naman mga mga abogado yung iba diyan, 'di ba? Tapos sila yung magboboto. So parang hindi din talaga. Pero at least na lang makita natin sa impeachment trial na to na kung paano tanungin si VP Sara ba about dun sa pera na nawala, 'di ba? Na parang yung tao na lang yung humusga kung nasatisfied ba ni VP Sara yung tao sa paliwanag niya. 'Di ba? Makatuwiran ba yung paliwanag niya na ganyan-ganito ang nangyari sa OVP funds or confidential funds? 'Di ba? So kahit paano magandang na din 'yun. Tuloy-tuloy. The prescribed oath to all members of the Senate as judges of the impeachment court. We will also move for the Senate to convene as an impeachment court and for the articles of impeachment received from the House of Representatives last February to be formally presented to the body. Wala pa tayo sa trial proper. Opening rights pa lamang, panunumpa at formalidad. Hindi ito aabuti ng isang oras. So, let's not pretend
that 1 hour is too much to ask. Kung ibang panukala sa plenary, umaabot tayo sa hating gabi. Sa tingin ko, kaya nating humanap ng oras para dito. We have 3 full days of session left, which can last up to midnight, as they have in recent days. We may have only 3 days, but 3 days is not nothing. Oh. The Senate must not be heedless and callous to the growing calls for the institution to fulfill its mandate and begin the impeachment trial. Nandyan ang simbahan Nako. at ang iba't ibang grupong relihiyoso, ang mga abogado, ang mga law schools at universidad, ang mismong mga ang Wait mismong lang, mga ang Wait lang, mismong wait mga lang. Buti hindi nakiano dito yung yung INC. So alam naman natin isa din sila sa nananawagan ng peace. So buti wala silang sinasabi dito, or di ko lang din alam, hindi kasi ako updated sa kanila. So if ever meron kayong kaalaman, comment on below. bumalangkas ng ating saligang batas. Sina former Supreme Court Justice Adolf Ascuna, sina Attorney Rene Sarmiento, at Attorney Christian Monsod, lahat sila nagsasabing kumilos na ang Senado. Bilang mga senador ng 19th Congress, malinaw sa amin sa minority ang aming responsibilidad. At hindi ako papayag na Senado pa mismo ang bumaliwala sa ating konstitusyon. Tama. Dahil hindi lang taong bayan ang huhusga sa amin. Actually, okay lang naman na baliwalain nila kung wala talagang basis yung mga paratang ng Vice President or sa Vice President. Pero kung maano mo lang na yung nagbabaliwala, yung nasa Duterte Block mismo or yung mga senador mismo nila VP Sara. So parang naiinis tayo doon ba kasi, uy, grabe, wag namang masyadong obvious. 'Di ba? Sobrang obvious kasi sila Robin at saka si Bato eh. 'Di ba? Na kontra talaga sila ng kontra about sa impeachment. E di sana pagbigyan na lang nila para matapos na. 'Di ba? Hindi ito matuloy, hindi tayo patatawarin ng kasaysayan. Tama. Nakakagulat na balita. Grabe, Senator Risa Hontiveros, nagsalita na. Hindi aabutin ng 1 oras ang impeachment, nagulat si Vice President Sara Duterte. Ayon sa nakalap nating impormasyon, 3 araw lang daw ang kailangan ni Hontiveros para litisin sa impeachment si VP Sara. Hindi daw sila papayag na magamit ang Senado ni Escudero, kaya kikilos na daw sila. Grabe si Senator Risa Hontiveros, nagsalita na. Hindi aabutin ng 1 oras ang impeachment. Nagulat si Vice President Sara Duterte. Para sa akin parang hindi satisfying yung 1 oras Mas masarap kung pahabain yung kahit mga 5 oras or 3 oras or 2 oras siguro. 'Di ba? Makita lang natin siya na parang magsisi sa mga kasalanan niya, 'di ba? natin. So, kung ano mangyayari? Magkukonvene na agad, hindi na po mangyayari yung dapat basahin muna ng panel of prosecutors yung articles of impeachment? In fact, pangatlong step na yan. Unang step ay manunumpa ang Senate President bilang presiding officer. Pangalawang step, pasusumpain niya kaming lahat ng mga senador bilang senator judges. Kasunod niyan, finally, once and for all, babasahin sa amin ang articles of impeachment. Pero Diba? lahat ng yan, Manunumpa sila para yung mga senador. Sila Robin, sila Bato, manunumpa sila. Pero bakit? 'Di ba? Bakit meron silang or bakit kailangan nilang ipakita na grabe yung suporta nila kay VP Sara? Well, actually okay lang naman na magbigay silang suporta kay VP Sara, pero sana sabihin na lang nila na sige lang, malulusutan mo rin 'yan, malalampasan mo rin 'yan. Something like that ba? Hindi yung pigil ka ng pigil talaga na matuloy ang impeachment na 'yan. 'Di ba? Kasi nanumpa ka eh. Sana may karampatang parusa yan Lala. maaring hindi umabot sa 1 oras. Kasi originally, ang magiging presentation muna ng articles of impeachment bago daw mag-convene bilang impeachment court. Ayon sa pagkaalam namin sa konstitusyon at sa rules of impeachment, yung kwento ko po yung sequence of events. Manumpa ang presiding officer, manumpa ang senator judges, babasahin ang articles of impeachment. Kailangan po ba yung prosecution team ng House yung magbasa on the floor nung articles of impeachment o pwede na yung Senate Secretary as the clerk of court ng impeachment court? Ang naging practice ay yung House prosecutors na nagpe-present ng articles of impeachment. Pero kung base lang sa Senate rules of impeachment, maaring simpleng opisyal dito o assigned person sa loob ng Senado ang magbasa ng mga ito sa amin bilang senator judges once convened na kami as impeachment trial court. Pero ma'am, confident kayo na kapag nag-motion, makakakuha kayo ng enough votes para suportahan ng mga senador? It shouldn't even require. Hindi na Sapat kailangan? no. Ayon sa mismong konstitusyon, hindi kailangan yung approval ng majority para lang simulan ang aming tungkulin sa impeachment process. Pero kung kakailanganin pa ng isang motion, yan ang aming gagawin ni Senator Coco. So pag nag-motion kayo, no more debates? Grabe matalino din talaga Actually magandang tandem to si Coco Pimentel at Risa Hontiveros.
no more nabutuhan, dapat tuloy na agad yung... Ideally, sasabihin lang ni Senate President na inaaprubahan niya yung aming motion. Kasi even that, hindi na sana kakailanganin kung lamang sinunod namin ang konstitusyon na upon receipt of the articles of impeachment transmitted by the House, forthwith, ituloy na namin ngayong linggo ang Senate impeachment Nako. trial. Bakit ngayon po? Bakit hindi po yung June 2 nung pagka-resume nyo, in-erase nyo na po agad yung issue na to? Siyempre, alam nyo na, iba yung may hawak ng or iba yung Senate President So parang meron siyang own na di ba, about yan. Dahil batay sa konstitusyon at batay sa naging practice kahit nung nakaraang mga impeachment trials, hindi na kinailangan ng kumbaga lesser mortal tulad ng isang motion sa floor para lang gawin ang pinakamataas na utos at obligasyon na nandoon na sa konstitusyon. But since we are here now, kumbaga last 3 days na lamang, down to the wire tayo, sige, kahit yung extraordinary motion ng pagmo-motion pa sa floor, gagawin namin. Kahit ideally, kung ginagawa lang ng Senado ang aming talagang tungkulin ayon sa konstitusyon, dapat sana hindi na kailangan ito. But what prompted you po na gawin to mamaya? Dahil huling 3 araw na po natin sa 19th Congress, kailangan, kung hindi man nung February 5, Grabe, huling 3 araw na lang. Grabe, tayo talaga yung parang inuogag nung yung pagpospon kung hindi man nung June 2, ngayong June 9 onwards to 11, simulan na po namin ang impeachment trial. Kasi ilang beses sinasabi ng SP Cheese na very powerful ang plenary. So parang laging decision ng plenary ang masusunod. Very powerful ang plenary sa aming legislative functions. Most powerful, above all, above the Senate, above the House, above the Supreme Court, even above the President, most powerful ay ang konstitusyon. At sinasabi sa konstitusyon, hiwalay ang aming legislative functions kung saan most powerful kami bilang Senado sa non-legislative functions. Magkahiwalay yung dalawang iyon. At sa non-legislative function ng impeachment trial, wala nang ibang kailangan magsalita kundi ang konstitusyon Yun mismo lang. kung amin lamang pakinggan at sundin. Yun lang, sobrang kampante pa naman sila Bato, Robin at Marcoleta. Na parang mawawala itong impeachment na to, madidismiss si Senator Amy din. Sobrang kampante niya rin. Sinabi niya na parang nag-uusap na sila, may mga bulong-bulungan na, 'di ba, na parang magno-no pati yung nasa admin. Tapos malaman-laman natin, meron din palang mga senador tayo na sobrang advanced nila para idadaan talaga nila sa sa evidence or sa constitution. So lagot sila nito, parang na-prank pala sila dito SP Cheese po kasi he's under the belief na kahit may mag-motion, kailangan pa rin pagbotohan ng plenary. If it comes to that, since he is the presiding officer, do you think you will have the support po ng majority of the senators if it comes to a vote? Unang-una na, sa plenary ng session bilang Senado, pwedeng ang presiding officer mismo, ang Senate President o ang presiding officer, ang mag-approve or reject ng isang motion. Hindi kailangan kaagad ipasa sa amin para pagbotohan ang bawat motion, kahit simpleng motion. Ganon din, pag dito sa usapin ng impeachment trial, we will still be a Senate, magmo-motion kami. The Senate President has all the power and I would say the obligation na to rule favorably sa motion namin iyon. Kung kailangan pang umabot sa pagboto, kung ipasa pa niya sa amin sa plenary. Well, nakikita nyo naman po habang dumadaan ang mga araw, dumadami. Mismong mga kasama namin sa majority na nag-on the record na payag sila or sasang-ayon sila na simulan na namin ang impeachment trial. Nandyan si Senator Alan Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano. Uy, Cayetano di ba siya? Maka Duterte siya. Or maka Wenya lang. Si Senator JV Ejercito, si Senator Sherwin Gatchalian, at si Senator SP Pro Temp Jinggoy Estrada. Pati si Jinggoy din. Yung pag-convene po ba ng Senate as an impeachment court, is that optional? Oh, definitely not. Definitely not. Kapag ang maging pananaw namin at ugali namin ay optional lang, yung pag-convene bilang impeachment court, susuwayin namin ang konstitusyon. Kami pa. Tama. Parang hiyang-hiya naman kami sa inyo mga butante na nagluklok sa inyo dyan. Na meron na tayong constitution, tapos ang gusto nyo, kayo lang yung masunod. Depende sa kung sino yung mga kaalyado nyo. Di pwede yun kasi kung ganyan lang din, maabuso yung gobyerno natin para. Diba? Kung ganyan lang din yung mangyayari, maabuso talaga siya. At yun yung sinabi ko kanina na hindi kami papayag sa minority. Hindi ako papayag bilang senador na kami pa ang Senado ang susuway sa konstitusyon. Tama. Ma'am, ito ba na karoon kayo ng concern na mukhang may move to kill the impeachment case arbitrarily? Kaya nag-decide na kayo na mag-motion to? Well, sila na ang nagsasabi na bukod sa convict or acquit decision, may option pa na dismiss. Walang ganun po sa konstitusyon. Wala rin pong ganun sa rules on Panis si impeachment. Senator Jaime dito para sabi niya, i-dismiss yun
No? Sila na yung pinapaaga yung valedictory speeches ng mga graduating senators. May lumalabas na kung ano-anong mga concerns na kung magva-valedictory na sa Martes, baka kulang ang mga tao sa Miyerkules. And alam naman natin, kailangan natin ng sacrosanct quorum na yan to transact business. Kaya ngayon pa lang, kahit frustrated kami na hindi kami simpleng sumunod sa iutos ng konstitusyon na pagtanggap ng articles of impeachment, forthwith, proceed with trial. So itong huling linggo, itong huling 3 araw ng sesyon, sige, gagawin namin yung extraordinary motion para lamang simulan yung opening rights ng impeachment trial. Nice. Kung magsi-start po today yung opening rights, Yes. sa timeline po ninyo, ano po yung nakikita po ng minority na timeline? Kasi po si Sentol ay, ang sabi po niya possible to conclude the trial by June 30. Kayo po ba, anong timeline po ninyo sa minority? Wala po Grabe kami- yung June 30, ang layo na nun. Parang inuugag na tayo nun par. Biro nyo, from Feb, naging June 2, tapos June 2, naging June 11, tapos June 13 naman. Hindi ilagay nyo lang yan sa 2030 na lang yan. binubuong or ipinapanukalang timeline kasi opening rights pa lang nga hindi pa magawa-gawa eh. So we want to get over this first, dapat hindi siya naging hurdle, pero naging hurdle pa. We just want to get over this first hurdle. Kaya ngayong umaga or nung inilabas yung ganung panukala na hanggang June 30, premature pa talaga. At saka, isipin natin, 19 days? Yun lang ba ang naiisip namin ibigay na time frame sa ganitong kaimportanteng proseso? Sa simpleng civil cases lang nga, halimbawa yung pagbibigay ng bayad or pagsisingil ng bayad. Ang rules of court nagbibigay po ng 30 araw para doon. Ano pa kaya sa isang napaka-importanteng constitutional process tulad ng impeachment? And remember, hindi lang po iisang article of impeachment ito, 7 articles of impeachment. Hindi pa nga namin narinig. 7 pa naman. Malas talaga. May pumasok lang ng isa, wala na. Goodbye na talaga, Bibi Sara pa. Ay nako, hindi kasi nag-iingat eh. Formally, ano-anong mga articles. Hindi pa nga namin narinig ano-ano yung pinipresent nilang mga ebidensya, mga witnesses. Wala pa po kaming pagkakataon magtanong sa mga ito. So paano namin masasabi ngayon pa lang na 19 days kaya na naming tapusin ang ganyang kaimportante at maaaring mabigat? Kasi meron lang kaming chance matimbang gaano kabigat ba, gaano katagal namin kailangang tanungin ito kapag narinig na namin. Hanggang ngayon, hindi pa napagbigyan yung prosesong iyon. Kaya nga, hindi mo rin talaga mawawala sa isipan mo na parang pinapatagal siya kasi kahit ganyan lang yung opening lang, hindi magawa-gawa par. Di ba? Yang dali-dali lang naman yan. Kung ano-ano pa yung mga reasoning na issue ganyan, legislative whatsoever. Di ba? Pwede namang isingit yan kasi alam naman natin na parang ano yan eh. Ang tawag dyan, impeachment yan eh. 'Di ba? Hindi naman about sa legislative yan. Impeachment yan. Ay, nako. Ito, Or sa wala batas. pong express lane sa impeachment. Hindi rin siya online shopping na may express delivery. Bigyan naman natin ng hustisya ang prosesong ito. Bigyan natin ng hustisya pareho ang mga panig ng House prosecutors at pati yung kampo ni VP Duterte. At higit sa lahat, bigyan natin ng hustisya ang taong bayan na kumakapit sa konstitusyon at dumadami at lumalakas ang mga boses na pinagsasabihan kami, gawin nyo na ang tungkulin. Yun. Pero ang tama po ba, at least for this week, today, opening rights, and then tomorrow and Wednesday, ano pong mangyayari? Basta pwedeng, once buksan namin yung impeachment trial, mag-constitute kami as impeachment court, doon namin pwedeng simulang pag-usapan yung timetable. At Actually gawin sa ngayon, susunod- sinimulan na June 10. So I think itong video to is June 9 ata or June 8. Correct me if I'm wrong na lang. na 2 araw ang mapag-usapan na para sa una at ikalawang araw pagkatapos mag-convene. At yung nalalabi pa, yung kakailanganin, kung ano man ang kakailanganin in fairness sa process, pwedeng ituloy ng 20th Congress. Pang clarification lang, bali mamaya aasahan natin opening rights and then tatry nyo rin makapag-convene as impeachment court. Asahan nyo po na magmo-motion kami ni Senator Pimentel na gawin na namin ang opening rights, which would constitute convening ourselves as impeachment court. Panunumpa ng presiding officer, panunumpa namin Senator Judges. Actually, congrats ha kasi nagtagumpay sila Senator Santiveros dito. Nanumpa na sila Chis Escudero pa. So, kaabang-abang na to this coming June 12. So, sana matuloy na to and then mabigyan na ng hustisya yung confidential funds, tapos yung iba pang mga kasalanan ni VP. Enta sa amin ng articles of impeachment. Yes. Kailangan po na within the day, masabihan na din po yung Kamara kung may reading, mapresenta na yung articles of impeachment, paano po yung mangyayari? Well, kung mabalitaan na nila ito, yung aming gagawing motion, nasa sa kanila na po kung paano sila kikilos o hindi kikilos. Basta natapos nila yung trabaho nila hanggang sa transmittal ng articles of impeachment, ang bola nasa korte ngayon ng Senado. Yun. So, yung shot clock, matagal nang nag-run out. No? Time to move and nothing. Yung shot clock matagal na nag-run out. Kaya, I mean, totoo naman. Kasi sobrang tagal naman na talaga. Grabe yung
pinahaba talaga nila ng todo para tapos ngayon tatakutin tayo. 'Di ba? Na parang short na sa oras anak ng titing yan. 'Di ba? Sobrang daming araw, sobrang daming time na pwedeng i-roll na yung impeachment na yan. Anong pinagsasabi? Wag mo na ngayon, wag mo na ngayon, wag mo na ngayon. 'Di ba? Kasi busy pa tayo, break pa tayo or whatsoever. 'Di ba? So maraming rason. Tapos ngayon biglang, parang masya-short tayo sa oras 'Di ba? Parang papalitan or magko-conflict yung 19th at 20th Congress. Anak ng titing, tayo pa yung pinag-a-adjust More to lose. Salamat po. Anyways, thank you, Senator Risa Hontiveros. So, yun lang naman mga kanoysi. So, kayo nang masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Also, courtesy na rin sa Senate of the Philippines. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun sobrang maraming thank you sa ating mahal na Senador Risa Hontiveros at kay Sir Coco Pimentel, Senador Coco Pimentel, kasi ginawa talaga nila lahat yung makakaya nila para usigin itong mga senador na to at yung Senate President. Di ba na, simulan nyo na yan, parang kinalembang ba? Di ba? Parang inuga. Kasi tama nga naman talaga yun, Actually, yun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, di ba, na parang ngayon ko lang na-appreciate yung mga anong tawag dyan? Ngayon ko lang na-appreciate yung tinatawag na opposition na parang pambalanse ba? Diba? So, in short, yung opposition siguro pangit sa mata ng tatamaan. Diba? Pero, kung ano ka lang, nasa middle ka lang, ma-appreciate mo yung mga ganitong role Diba? Na parang, okay, thank you. Kasi isa ka sa bumoses. Diba? Kasi biruin nyo isang administrasyon, kung walang dare na magbuboses, diba? Di parang walang kapangyarihan na yung tao. Mga politician na yung makapangyarihan. Diba? Unlike merong some kind opposition, siya yung babalanse. Siya yung magtatanong. Siya yung mag-i-interfere. Diba? Tanong lang naman. Hindi naman sila yung tipong naninira. Na ang problema kasi dito sa mga Duterte na to, kapag nag-spit ka ng facts or pinapaabot mo sa kanila yung mga pinagkagagawa nila, biglang babanatan ka nila na sinisiraan mo sila or pinupolitika mo sila. Anak ng titing, pwede ba yun, Diba? May kaakibat na mga ebidensya. Diba? Yung mga ibinabato sa iyo tapos biglang magda-dive ka lang doon sa parang pinupolitika ka. Tapos sa kupunan pa naman nila, nakakatawa pa dyan, sobrang hilig nilang mangintriga. Diba? Like, puro intriga lang naman. Walang mga ebidensya. Unlike dito sa kabila, sobrang daming ebidensya. Yun ba yung pinagsasabihan ng pamumulitika? Diba? But anyways, good news to kasi yun nga, parang sisimulan na nila or nagtagumpay nga sila Senator Risa Hontiveros. So for sure, masakit to sa dibdib or I think kabado na yung mga DDS dito. Kasi yun nga, kapag masimulan to, yung mga bank accounts din ni VP Sara, pwedeng magkabulabugan din yun. Diba? So, luckily na lang, meron tayong mga hindi natitinag na mga senador. So, anyways, hanggang dito na lang muna. Kayo na masasabi nyo dito, guys. Comment down below. Tapos yun, anong masasabi nyo kay Senator Risa Hontiveros? Comment down below. Anong masasabi nyo doon sa mga senador ni Duterte? Ang ni VP Sara, comment down below. At ano yung mensahe nyo kay VP Sara Duterte? Ang mensahe ko kay VP Sara Duterte, magdasal-dasal ka na. Yun lang naman. So anyways, hanggang dito na lang muna. Pilipinoisy, Boss Balita TV. Like, comment, share, subscribe. Pilipinoisy. Zell.